Isa po sa ating favorite genre ng libro. Siyempre, yung mga contemporary fiction. Ito po yung mga fictional stories na nakaset sa present at recent past. Tama ba? O, di ba? Tinatanong na ako, mamaya makikita nyo kung sino kinakausap. Sakto, dahil nga po ang topic natin ngayong hapon dito sa Boses ng Aklat, ayan tungkol po sa contemporary fiction. O, ayan, sa mga nakatutok ngayon. Makinig po kayong mabuti ha. Makakasama po natin ngayon. Ang dami niya palang dami mo namang. Babasahin ko ba ito? Kwentuhan mo na lang ako. Makakasama po natin ngayong hapon mula po sa Summit Books, si Sir Leo Mangguban. Ay, Sir Leo, sorry na. Hi po, good afternoon. Pinutol ko na kasi mas gusto ko magkwentuhan tayo. Sige na po. Kesa, Game po tayo dyan. ito kasi si Lowell. Si Lowell kasi. Una, parang po, ilang linya po kasi ata. 1, 2, 3, 4, 5 actually. Si Lowell gumawa ng script Lowell. Ano po yung unang-una, Sir Leo? Ano po itong contemporary fiction muna? At ano yung kaibahan niya sa ibang genre ng libro? Actually, sa loob po ng Summit Books, ito po yung tingin po namin sa contemporary fiction. No? Pero siguro, kwento po muna. Every time po na may event po kami halimbawa sa Manila International Book Fair sa September o yung March na Philippine Book Festival po, yung napapansin po namin pumipila sa aming mga booths, pumupunta sa mga sa station namin para bumili ng libro, mga young people, no? Yeah. Usually mga as young as high school, junior high school, hanggang mga college. So siguro karamihan po ng mga bumibili ng libro namin or naghahanap ng title sa amin is from that age. So sa tingin po namin, yung fiction na nilalabas ng Summit Books is geared towards that reader. So pag sinasabi po namin contemporary fiction, the way we look at it, kasi po, contemporary fiction, kung sasabihin nyo po, lahat naman po ng books na nilabas ngayon, sabihin natin, contemporary fiction po sila, di ba? Para sa amin, I think for us, yung gusto naming ilabas na klase ng contemporary fiction is one that appeals nga sa mga young readers na pumupunta sa amin. And iba-ibang genre po, subgenre po yan pwede naman po romance. Actually, a lot. Napakaraming readers na gusto ng romance novels, new adult novels. Pero meron rin po kaming science fiction. Meron rin po kaming light novels na impluwensyahan po ng mga novels sa Japan. Halimbawa, meron po kaming thrillers. So, iba-iba po yan pero lahat po yan under the umbrella po of contemporary fiction. Okay. So, parang ang trend talaga ngayon, ang mas tina-target ngayon ng karamihan din sa mga publisher, yung mga young na readers talaga. Na, bakit trending ang romance? Ang dami bang ma-emote ngayon? O talaga, ba't appealing yun sa mga kabataan? Napag-aaralan nyo ba to? Well, hindi naman po formally, no? Pero siguro, hindi naman lang sa libro Kahit po sa mga TV shows, sa mga romance po talaga yung pinakapatok. Sabi po nila, patok sa takilya, di ba? And I think nare-reflect po yan. Very romantic po yung Filipinos. And I think sa loob po kasi ng romance, ang daming aspeto ng human experience ang matatalakay mo as a writer, no? Parang yes, love story po siya, pero may mga writers po kami sa loob ng Summit Books na love story na may halong time travel. Love story na may halong Squid Game na may namamatay, may nakatrap po sila isang lugar at namamatay. It's a very broad and flexible genre, and I think within the parameters of a love story, ang dami mo pong pwedeng gawin. Love story na may history. Yes, love story na may. Yes, meron din po kaming history. Actually, dapat non-fiction siya, pero paano siya nagiging fiction lang na ano? Okay. Meron po kaming tinatawag na historical fiction. So, fictional story po siya, pero nakaset po siya sa isang period in the past. May nilabas nga kami. Well, may konting love, no? But may nilabas kami last year, nung October. Tawag po sa kanya, Colonia. Isa po siyang historical fiction set in the Philippine Revolution. Pero yung nangyari po, may zombie. May zombie outbreak rin na nangyari habang nagaganap po yung Philippine Revolution. Paano po magsusurvive yung mga young revolutionaries of that time, kasi YA po siya. Sa harap nitong zombie outbreak na nga at umaalsa pa sila against Spain. So it's a very, very interesting story. So yun po yung parang dun mo pinapasok yung history sa isang fictional setting.
Ginagawa yun mong pala fun. yun. Uy, nakakatakot din yung zombie, uso ngayon yan. Pero ano yung, well, parang sabihin natin na maraming nagtatangkilit sa contemporary fiction. But the thing is, syempre, may mga challenges dyan. Kayo, on your part, tsaka sa mga writer din ninyo, ano yung mga challenges na hinarap ninyo? I think for us, yung biggest challenge po talaga for the authors, no? Lalo na mga new authors ngayon. I think alam to ng kahit sinong publisher na kausapin mo ngayon. Kailangan bilang author, malakas ka rin sa social media. Talagang parang for na us, siya. yun ang parang napapansin naming biggest challenge Malakas facing kang authors. mag-promote din ang sarili mo. Po. And for authors, minsan mahirap yan kasi kaya ka nga nagsusulat, 'di ba? Kasi baka introverted ka. Yeah. Medyo shy type, 'di ba? Yung parang di ka talaga maboka, but you pour out all your expression Sa libro. 'di ba? Sa pagsusulat. Pero yung expectation po talaga ngayon is that yung audience nyo po, yung future, yung current tsaka future leaders na po, parang may konting expectation na nakakapag-connect sila sa iyo, or parang nakikita nila yung parang behind the scenes ng buhay mo, or yung kung ano yung ginagawa mo outside of writing. And I think for some authors, in fact for me, and then yung mga ibang authors na kakilala ko, medyo struggle yan kasi talagang likas na introverts eh. So medyo mahirap po. Mahirap po talaga. Ang hirap magpanggap na, eto, kailangan makilala nyo ako, eto ginagawa ko, ganito ako open sa tao. Yes, pero deep inside, mas pwede ba privacy ko na lang? Pwede magsulat na lang po ako. Magsulat na lang ako. Huwag na tayong usap. Kasi mas ma-appreciate kasi ng mga reader yon na nakaka-connect sila sa mga author. Pero paano kaya napagsasabihan yung kayo sa grupo ninyo, sila, paano nyo sila nahihikayat yung mga writer, kahit mga creator ninyo, di ba? Na dapat tayo, active din tayo kahit papaano. Pero pag umayaw, wala talaga tayo magagawa. I think, for us naman, well, isa sa mga ginagawa namin, pinaparamdam po namin sa mga authors namin na people are talking about their books. So, we're reaching out, for example, sa mga influencers, sa mga book talkers, na nagpapadala kami halimbawa ng libro or ask them, "Hoy, maybe you can take a look at it," no? At pag nakikita po ng author na napag-uusapan yung libro niya outside, I think mas naiengganyo sila na pag-usapan nila yung about their book on their first. Pero may mga authors na talagang natural dun eh. Parang isda na hinagis sa tubig. Bilang, okay, ang galing pala ready nila. Ready na sila sa social media. Nagti-TikTok po sila. Active po sila sa Instagram. Ganun po. But for those who are not yet, I think for us, it's also, we make them feel na may community na talaga na nag-aabang ng mga kwento mo. Whether it's the book or your life or whatever. Kung maparamdam mo yan sa isang author, mas madali sa kanila na ilagay yung sarili nila out there. No? Oo, at saka, di ba, I mean, kahit sabi mo ikaw yung publisher, ikaw yung nag-aakay sa kanila, para ang hirap din talagang tulungan kung yung mismo sila, medyo meron silang reservation sa mga ganon. Pero anyway, itong contemporary fiction, yun yung ilan sa mga challenge. Paano mo sila din mahikayat? I mean, well, challenge somehow, nakatutulong kung talagang ma-overcome mo, lalo na yung social media. But yung mga pag-create ng mga idea sa mga character, yung character building ba o yung world building ang mahirap pag gumagawa ng contemporary fiction? Yes, I think, well, para sa amin, equally important po yung dalawa, no? Yung character building and world building. Kung halimbawa contemporary fiction, yung talagang contemporary, aka na set sa 2025, na set sa, halimbawa, sa Manila, ganun po. Na set sa Manila, ganun po. Parang you feel na hindi mo kailangan masyadong mag-world building. Kasi, familiar, you assume na familiar na po yung mga readers dyan sa world mo. Kasi for example, Manila, taga Maynila po ako. If I read a book set in Manila in the 2020s,
parang madali lang na hindi mo kailangan as an author to build that world kasi familiar na siya sa readers mo. Oo. Pero halimbawa yung sinabi ko po kanina, yung Colonia, 'di Mm. ba? Philippine Revolution po 'yan, 1880s. Medyo kailangan mas pagtuunan mong pansin bilang author ang world building, no? Because it's really baka hindi familiar yung readers and it's really you need to parang immerse them po, no? And I think even lalo na po sa mga writers po namin na gumagawa ng fantasy world talaga. Yeah. Ayun ang matinding world building kasi kailangan nila magdisenyo ng Oo. sariling mapa, mga sariling academy. Marami po sa mga authors namin may mga magical schools eh. So, Oo. yung kung ano yung mga subjects na tinitake nila, yung mga ganun po. Ano yung mga classrooms, ano yung mga klase, ano yung layout ng kanilang school. So, yun ang kailangan medyo i-concentrate yung author. But for us, characters and world, kailangan hand in hand po yan. Most of the time. Yes. Okay. Okay. At least, di ba, parang, I mean, talaga namang hindi makakabuo ng isang napakagandang kwento kung hindi mo lahat nabibigyan ng priority, di ba? At hindi mo siya nabibigyan ng focus. Well, eto yung pop fiction, ano to? Ano tong pop fiction na ito? Yes. Pop fiction. Okay. So, pop fiction po, nagsimula po yan nung very, very early days ng Summit Books. Basically, yung mga writers na nagsusulat, yung mga young Filipino writers na nagsusulat po actually, hindi sa Wattpad may mga iba nagsimula sa ibang platforms like Candy Magazine. Dati may forums po yan na may mga writers na nagpa-publish ng kanilang novels doon, no? So, inimbitahan po namin sila na, hey, baka gusto niyang gawing book form po ito. So, yun po yung naging basehan ng aming pop fiction line, which is, I think, yung signature imprint ng Summit Books, no? I think, I would say, siguro mga 60% po ng mga nilalabas namin within a year, nasa loob po ng imprint ng pop fiction books. But I think it's expanded more than that. Kasi, yes, hanggang ngayon, kumukuha pa rin kami from Wattpad to publish. Pero yung mga writers na, I would say, yung mga creators po na inalagaan, na dinevelop namin from those early days, nagsasubmit na sila directly sa pop fiction Yung parang, parang mga original stories nila, mga collabs nila, gusto rin nila i-directly i-publish sa pop fiction. So, naging parang sariling brand na siya for young writers to really reach out to the Filipino audience. Okay. Pero ikaw, you're an editor sa Yes, Summit Books, di ba? Una, gusto kong malaman, paano ka pumipili nung mga kwento na, ito okay to, basahin, I mean, para sa tao, papatok to. Ito, medyo kulang ka pa sa improvement. Medyo ayusin mo pa. Parang hindi siya cohesive. Parang gano'n. Parang, I mean, kasi minsan, pagka ginano mo yung writer, yung author, parang, medyo makaka-discourage sa kanila. So, how do you handle that? Okay, very interesting nga Siguro, yung nakita naming evolution sa Wattpad. Kasi, and I think we've seen this nga sa Filipino culture, no? Kahit nung sinaunang panahon, di ba, oral history, di ba, nagkwekwentuhan lang naman tayo as a tribe. Tapos, kahit sa telenovelas, episodic structure, magkwento yung Filipinos. That's what we think, no? So, yung mga unang writers sa Wattpad, ganun rin, very episodic. Kasi, syempre, gusto nila, may nilalabas silang content every week, di ba? Para sa mga readers nila. So, every week. So, yung tendency, nagiging episodic talaga yung mga kwento nila. Okay. Pero, over time, it has developed na mas novelistic na. Parang mas aware na yung mga writers sa Wattpad na, okay, itong ginagawa ko, isang buong nobela siya. So, nagkakaroon na siya ng 3-act structure, yung mga ganun po. Parang mas naging cohesive yung story. So, it makes it slightly easier for us para tingnan yung mga candidates, no? Pero, specifically yung hinahanap po namin, bukod sa kailangan maganda yung story, I think given na po yun, no? Sabihin ko rin, malaking factor ang followers. Though, may mga authors na kinukuha kami and creators na kinukuha kami from Wattpad na hindi ganong kalaki yung followers at the start. Yeah. Pero nung pinublish namin yung libro, naging bestsellers. It has happened, no? So, hindi talaga be all or end all na parang pag sabihin mo, konti lang yung followers ko, hindi ako papansinin ng publisher. Yeah, yung ganda ng That's kwento not true. mo. Yes, that's not true. Pero ngayon, isa sa mga, two things yung isa sa hinahanap namin. And I think this one applies to most authors. Kailangan consistent.
Yeah, oo. Kailangan mapatunayan. Pag nakita namin yung mga na-publish mo sa Wattpad, parang gusto namin makita na, kaya niyang i-sustain Yes. yung storya. Mm-mm. Hindi lang para sa isang libro, pero para sa isang May series. series talaga. Oo. Yes. Kasi for us, ang hirap naman na one-off lang ipapublish Yeah, namin. sayang. Gusto namin na talagang yung mundo mo, yung universe mo, malabas sa ano. So, we take a look at that, no? Mm-mm. Like, is it just, parang itong writer ba to? Parang Ningas Kogon, di ba sabihin natin? Or, Trip lang niya. or do they have the consistency and Yun. tiyaga? Actually, tiyaga. Kasi Tiyaga, actually. napakahirap magsulat. Mm-mm. I think napakahirap magsulat and we really want to find those writers who have demonstrated that. Second, hindi ko naman made-deny na may mga trends rin na gusto namin hanapin. And I think for us, yung isa sa mga naging pinaka-successful na trends for the past few years at June po ngayon napapanahon is LGBT fiction. You know, lalo na po yung boys love. So over the past 3 years, we've been consciously getting manuscripts from that genre na iba-iba. Yung sinabi ko nga, yung time travel romance story na sinasabi ko po nung kanina. BL po yun. Boys love po yan. Okay. So, very interesting po yung mga writers ng BL, no? And I think this is not just happening sa Pilipinas. Makita mo to sa Thailand. Yes. Makita mo to sa China. Boys love is really something that is growing very, very big. And Totoo. I think yung mga Filipino readers, talagang gutom para sa mga ganitong klaseng libro. And we've been seeing that with the books. Mabibilang naman siguro sa 2 kamay pa yung mga boys love and girls love na nilalabas namin. But they've all been very successful and we're really hoping for more. No? Dagdagan nyo pa. Oo. Yeah. Pero yun nga. So, at least malinaw ha. Lalo na po dun sa mga author na kung gusto nyo man na, magpasa ng inyong mga manuscript at makatulong ang Summit Books, 'di ba? Parang meron na kayo idea. So consistency, syempre. Better nga kung ang mundo nyo, sa imagination nyo endless. May endless. Pero kung may iba pa kayong ibang kwento, okay lang naman. At yun, ang talagang magandang maging market ngayon sa inyong mga kwento ay yung mga young adult, yung mga kabataan talaga. Mga estudyante, young professionals. So sila talaga yung ang dami nila ngayon sa henerasyon na ito. So, sila yung magiging focus. Anyway, Sir Leo, meron ka bang kayo mga events, pwede nyo imbitahan yung mga nakatutok ngayon, nasa inyong pagkakataon? Yes po. Well, June po ngayon, so Pride Month, Happy Pride po sa ating lahat. Marami po kaming i-announce sa Pop Fiction Books na mga bagong boys love and girls love na story. So, abangan nyo po yan sa ating Facebook page, sa aming Facebook page and Instagram page. So, and even TikTok. So, at Pop Fiction Books, hanapin nyo lang po. Yung main Summit Books, we have a few in the pipeline na mga very, very exciting works from some influencers na gumagawa ng sarili nilang libro. So, abangan nyo po yan. We'll be releasing it before the end of the year po, no? So, follow nyo po yung aming IG sa @SummitBooks naman po. Ayan. Yan po. Naku, maraming salamat sa pagkakataon. Nasamahan mo kami dito sa Read Pinoy. Live na live pa, di ba? Si Sir Leo Manggubat po mula sa Summit Books at sa ulitin, sir, ha?